kung kayo guys ay nasa trade skills, kayo po ang hinahanap dito sa Canada, mga welders, yan, mga machinists, yan, mga backhoe operators, mga... Hello everyone, welcome back sa ating vlog. So into this video guys, pag-uusapan natin yung napakadaming tanong ng mga nagko-comment dito sa Facebook channel natin kung bakit ba sa dinabi-dami ng bansa na pwedeng puntahan, Canada pa yung napili ng karamihan or mga kababayan natin from the Philippines or all over the world. So dito pag-usapan natin yung 5 reason na nakikita ko kung bakit gusto nilang mag-migrate dito sa Canada. But before we start, gusto ko lang magkaroon ng konting disclaimer na lahat po ng sasabihin ko dito is based lamang sa personal knowledge ko and sa personal experience ko, and hindi po nangangahulugan na kapag sinabi ko po ito ang reason, yun na talaga yung reason nila. It can be different, depende po sa situation, tsaka sa personality po ng mga nangangarap na pumunta dito sa Canada. So, number 1 reason po dyan is quality of life. Dito kasi sa Canada guys, meron kasing tinatawag na mataas ang standard of living or quality of life dito ng mga residente. Mapa temporary foreign worker ka, mapa permanent resident ka, kahit nga citizen ka, halos pare-parehas po ng quality ng pamumuhay dito. Siyempre, depende na lang yan kung paano mo siya iti-take personally. Pero sa amin, na sa student visa holder or study permit holder, masasabi ko na napakaganda rin ng naging experience namin dito sa Canada. Kasi sa mga hindi pa po nakakaalam, nagpunta kami dito sa Canada ng December 2020 and then graduate po ako noong December 2022. So when I say quality of life, it doesn't mean na marangya. What I mean is medyo comfortable ka. Kahit nga sabihin natin minimum wage earner ka lang dito sa Canada, kaya mo pong mamuhay ng medyo komportable. Kasi to give you an example guys, although madami nang nagsasabing ang mahal-mahal ng cost of living dito sa Canada, ganyan, ang mahal ng ganito, ang mahal ng ganyan, pero still yung minimum wage nila is still enough to maintain a good lifestyle. So to give you an example, nung ako ay nag-aaral pa lang dito sa Canada, minimum wage earner po kami ni Dayan. And still, within that 2 years, we managed to save up for our tuition fee. Kasi, nung pumunta kami dito sa Canada, 1 SEM na tuition fee lang yung dala namin. And from that 1 SEM na bayad nung pumunta kami dito, lahat na po ng natitirang tuition fee ko, pinag-ipunan na po namin dito ni Dayan. Although may mga financial supports din na pre-namis yung parents namin from the Philippines, we are very fortunate na hindi na namin sila kinailangan or hindi na namin kinailangan yung support na yon kasi na-manage na namin pag-ipunan dito sa Canada yung tuition fee ko. And paano napasok yung quality of life doon? Siyempre, ano naman guys, nung nagsisimula talaga kami dito, talagang tipid kung sa tipid kami. Hindi halos kami kumain sa labas, ganyan. Siyempre, you need to sacrifice a little bit. Wala naman kasing instant dito sa Canada guys, kasi may mga iba nagsasabi na, okay, punta ka dito sa Canada, magandang buhay, and then they're expecting na pagdating na dito, maganda na agad yung buhay. Hindi po siya ganun nag-work. So, during that 2 years, talagang sacrifice yung puhunan namin. And then, nung after ko nga graduate, doon na ako nag-start na unti-unti namin niloosen up yung budget namin para at least naman ma-enjoy namin yung buhay dito sa Canada. And right now, while we're doing this video guys, andito kami actually sa Pincher Creek dito sa Alberta, and ayun, nag-spend lang kami ng few days para magbakasyon kasama namin yung family and friends namin. Pero syempre guys, pag sinabi natin quality of life, medyo subjective din itong topic na to or itong reason na to, kasi pwedeng yung tingin namin is quality na, maybe para sa inyo hindi pa, or pag tingin namin hindi pa quality, maybe para sa inyo is quality life na. So, just to give you a general perspective, kapag sinabi nating maganda ang quality of life dito sa Canada, I'm saying na yung income mo dito sa Canada is enough para i-sustain yung sarili mo. Kasi nagtrabaho na rin ako sa Philippines before guys, pero yung income talaga namin is hindi siya sumasapat doon sa daily needs namin or sa monthly needs namin, because minsan or kadalasan kailangan ko pang pumunta sa mother ko para humingi ng konting tulong syempre. And yun yung pinakamalaking napansin ko nung naglipat kami dito sa Canada, na kahit minimum wage earner kami is kaya talaga namin sustain yung sarili namin dito. Ang next reason kung bakit maraming gustong pumunta dito sa Canada is of course yung tinatawag nilang universal healthcare or free healthcare tsaka free education for your kids. Alam nyo ba na pag pumunta kayo dito sa Canada, depende sa province na pupuntahan ninyo, is pwede kayong mag-qualify sa free healthcare. Ibig sabihin, pwede
pwede po kayong mag-avail ng free check-up, free hospitalization, free laboratory test. So kung may mga blood works kayo or may mga lab exams kayo, wala po kayong babayaran. Pero syempre po, depende sa status pagpunta nyo dito sa Canada. For example, dito sa Alberta, kapag temporary foreign worker ka, PR, citizen, or student permit holder ka, pwede kang mag-qualify for the provincial healthcare. Pero kapag ikaw ay visitor visa, unfortunately, hindi ka pwede doon sa healthcare na yon. Kaya naman guys, sa mga gustong pumunta dito sa Canada, I urge you to research doon sa province na gusto niyong puntahan kung ano yung policy nila for the free healthcare. And I'm not sure kung narinig na rin ninyo na yung mga anak ninyo pag pumunta kayo dito sa Canada is libre po silang mag-aaral hanggang senior high school. So, ibig sabihin, from grade 1 hanggang senior high school, wala po silang babayaran as long as pupunta po sila or mag-e-enroll po sila sa mga public schools. So, dito rin naman sa Canada, meron ding mga private schools if you prefer that. Pero I'm not too sure kung magkano yung tuition fee na kailangan ninyong bayaran. I've heard from my friends na some Catholic private schools are actually offering the tuition fee for free. Pero depende po ata to sa lugar, depende sa city. Pero guys, just a little disclaimer lang po doon sa hospitalization or sa free healthcare. Although libre po siya, pero kapag nagkaroon po kayo, for example, ng emergencies, ganyan, or pumunta kayo sa hospital, expect nyo din po na medyo mahaba-haba din yung talagang waiting time ninyo. Kasi po, meron talagang shortage of doctors and nurses dito sa Canada. Kaya naman kapag pumunta kayo doon and hindi talaga urgent yung kailangan ninyong mangyari, expect nyo na mag-aantay kayo ng medyo matagal. Pero ang kagandahan naman or the bright side naman of this, kapag hindi naman urgent yung nararamdaman ninyo and feeling nyo kaya naman i-resolve ito ng inyong family doctor, pwede lang po kayo magpa-appointment sa inyong mga family doctor para po matignan niya na kayo before pa kayo pumunta sa hospital. By this way kasi, maiiwasan ninyo yung matagal na waiting time sa mga hospitals. And ang kagandahan nga, kung meron na kayong family doctor dito, since free nga, wala po kayong babayaran ni $1 sa doctor ninyo or sa family doctor ninyo. Para nga pong pag pumunta kayo dito is medyo ang weird lang sa pakiramdam na kinausap mo yung doctor, then sinabi niya yung prescription niya sa'yo, then sinabi niya pumunta ka sa ganito, ganyan, ganyan, and then right after that, pwede ka na lang umalis without signing any papers or paying any fee dun sa doctor. Medyo konting weird lang sa pakiramdam sa unang pasok mo, pero masasanay din po kayo. Ganyan po talaga dito sa Canada, libre po lahat yan. And another disclaimer lang pala guys, sa hospitalization or sa free healthcare, kapag kailangan nyong magpa-laboratory ganyan or magpa-surgery, medyo mahaba-haba po ang waiting time. For example, kapag kailangan ninyo ng laboratory test, kadalasan po ng waiting time dyan is 1 week to 2 weeks, minsan 3 weeks, depende sa area po ninyo. Sa surgery naman, depende rin po sa urgency ng surgery ninyo. Kalimitan ang waiting times niyan is 1 month up to 12 months or even longer. Depende nga po, sabi ko, sa availability ng surgeon and sa city kung nasaan kayo. Siyempre, pag nasa main city kayo, medyo sa tingin ko, mas madali kayo makakuha ng slot. And lastly, I'm not 100% sure kung parehas sa lahat to. Kaya naman, gusto kong sabihin sa inyo na i-check nyo yung province na pupuntahan ninyo. Kasi meron kasing ibang provinces, guys, na pag pumunta kayo doon, kailangan nyo pang mag-wait ng certain months bago kayo mag-qualify doon sa free healthcare nila. And for the meantime, magbabayad lang muna kayo ng fee. I think that's British Columbia. I'm not sure sa ibang provinces, pero dito sa Alberta, once na lumapag ka as a temporary foreign worker, study permit holder, or PR or citizen, pwede na ninyong kunin or pwede na ninyong ma-avail yung free health card or free healthcare. And pangatlong reason kung bakit maraming gustong pumunta dito sa Canada is yung ability ng mga temporary foreign workers or temporary residents na maging permanent resident dito sa Canada. Kasi marami na po atang mga bansa, magaganda yung sahod sa bansang yon. Like for example sa Middle East, magaganda yung sahod, walang tax, so 0% yung income tax, pero still they are deciding to move here in Canada. Why? Because dito sa Canada guys, meron pong tinatawag na temporary resident to PR pathway. Ito po yung pwede kayong maging permanent residents dito sa Canada. Ibig sabihin po nito, hindi niyo kakailanganin ng permit or ng visa para magstay dito. So sa mga hindi po nakakaalam
ng difference ng temporary foreign workers tsaka ng mga permanent residents. Basically, kapag kayo po ay temporary foreign worker, from the word itself, it's temporary. So once na natapos na yung permit ninyo, kailangan ninyong mag-renew ng permit or maghanap ng bagong employer. And ang isang disadvantage pa ng mga temporary foreign worker, lalo na yung mga closed work permit or yung mga na-sponsoran through LMIA or yung Labor Market Impact Assessment tapos nabigyan ng work permit, is closed work permit po yung nakukuha nila. Ibig sabihin, nakatali po sila sa kumpanya nila o hindi sila pwedeng magtrabaho sa ibang kumpanya o lumipat ng trabaho basta-basta. Kung gagawin po nila yon, kailangan ulit na mag-apply for LMIA, then apply for a work permit again. And alam naman natin na ang Canada talaga is very aggressive sila sa kanilang immigration initiatives. Kasi nga guys, ang Canada napakalawak na landmass nito pero ang konti lang ng population. Kung hindi ako nagkakamali, nasa 20 million to 30 million lang yung population ng buong Canada. Imagine that guys, sa Philippines 100 million plus tayo sa napakaliit na island, pero dito sa Canada 30 million plus lang sila sa napakalawak na island. Kaya naman ini-encourage talaga nila yung mga tao from different locations, from different nations na mag-migrate dito sa Canada para ma-boost pa ng lalo yung economy nila. So yun nga, kapag na-qualify na kayo or na-meet na ninyo yung eligibility for a PR, pwede na kayo mag-transition para maging permanent residents. So ang kagandahan naman, kapag kayo na ay permanent residents, hindi nyo na kailangan mag-renew ng inyong visa or ng inyong permit para makapagtrabaho dito. Ibig sabihin, kapag PR na po kayo, mas maganda na po yung mga benefits ninyo kasi you can work anywhere, anytime, and for any employer. So kung nagsawa na kayo sa isang employer ninyo, pwede po kayong lumipat sa ibang employer. Wala nang hassle po yun kasi hindi na kayo mag-a-apply ng additional mga permits. So aside from that guys, meron din kasi tinatawag dito na PR to citizenship. So ang kagandahan naman, kapag kayo na ay citizen dito sa Canada, medyo mas mataas na yung parang status ninyo dito. Ang kagandahan nun, magkakaroon kayo ng Canadian passport na mag-enable sa inyo na pumasok sa napakadaming bansa ng visa-free. Unlike kapag Philippine passport holder tayo, for example, hindi tayo pwede mag-cross sa US borders nang wala tayong visa. So kapag kayo ay Canadian citizen na, pwede na kayong maglabas-pasok sa USA. Lalong-lalo na guys, kapag kayo ay nasa Canada, napakalapit na po ng USA sa inyo. And dahil nabanggit na rin naman natin yung aggressive na immigration pathways dito sa Canada, dito rin po sa Canada guys, kaya napakadaming gustong pumunta dahil sa job opportunities na meron ng Canada. So nung pumunta kami dito sa Canada, study permit holder, tsaka si wife ko naman is open work permit holder, napakadaming job opportunities po ang nag-aantay sa amin dito. Pero syempre, kailangan hindi tayo mapili sa paghahanap ng trabaho. Kasi bilang bago dito sa Canada, siguro narinig nyo na rin ito na hindi nila masyadong kinikredit yung mga work experiences natin or mga educational credentials natin dyan sa Philippines. Just for example sa akin guys, I'm an accountant sa Philippines, pero nung pumunta ako dito sa Canada guys, almost back to zero talaga ako. Although meron akong konting advantage kasi guys, medyo alam ko na yung mga pinagsasabi ko in terms of accounting terms, ganyan, pero still, hindi siya ganun kalaking effect or kalaking plus factor para sa mga employers dito sa Canada. So, it took me around 7 months para makahanap ng accounting job. Pero nung naghanap kami or nung pumunta kami dito sa Canada, ang talagang priority namin guys is makakuha ng trabaho. Kaya naman hindi talaga kami namili ng trabaho, and kung ano yung unang nag-offer sa amin, yun talaga yung kinuha namin. So, I think it took us around 1 month or 1.5 months para makahanap or maland yung first na trabaho namin. Pero guys, disclaimer lang, no? Although maraming job opportunities dito, kailangan hindi kayo mapili. Kasi guys, pag medyo mapili kayo sa trabaho, baka abutin kayo guys ng medyo matagal-tagal na panahon para makuha yung desired position ninyo. And take note guys na kapag kayo ay pumunta dito or nag-migrate dito, yun nga, sabi ko sa inyo kanina, pwede kasing hindi ma-carry totally or 100% yung mga credentials ninyo dito sa Philippines or kung saan mang country kayo manggagaling. Pero in general guys, merong labor shortage dito sa Canada, kaya naman guys, nilabas nila yung bagong PR pathway ulit sa express entry na tina-target nila yung specific job titles. Merong I think 80 plus na specific titles na
ini-invite nila para maging permanent resident dito sa Canada. So, ibibigay ko yung link dyan sa baba guys for those jobs para makita nyo kung gaano ka-in-demand yung trabaho ninyo dito sa Canada. And last but not the least guys, na reason kung bakit maraming gustong pumunta dito sa Canada is yung straightforward na pagsiset up ng business dito sa Canada. Medyo nagulat lang ako guys nung trinay kong mag-set up ng business dito sa Canada kasi napakabilis and napaka-straightforward ng mga requirements nila. Kasi I also tried to do business in the Philippines before, pero guys, sobrang dami ng documentary requirements, sobrang daming agencies ang kailangan mong kausapin, ibabato ka sa isang agency, then papapuntahin ka sa ibang agency ulit, then papabalikin ka na naman nila and everything, and ang dami-dami talagang mga requirements noon. And to take note guys na napakasimple ng gusto kong business dati sa Philippines. Pero guys, nung pumunta ako dito sa Canada, very straightforward yung mga requirements nila. For example, sa akin, nag-register ako ng corporation. Alam nyo guys, ang inanap lang sa akin is aking ID. Yung ID ng isang board of director. And then the rest, yung articles of incorporation, yung list of board of directors, finil-outan ko na yan guys dun sa mismong registry. And in and out guys, within 30 minutes, nakuha ko na yung article of incorporation ko. So, ganun kabilis mag-set up ng business dito sa Canada. Kasi guys, I do believe, alam nyo naman na siguro dito na kung talagang gusto nyong maging stable or ma-achieve yung mga goals ninyo, business is the way to go. Pero syempre guys, hindi sa lahat or hindi para sa lahat ang pagbibusiness. Kaya naman, kung gusto nyong pumunta dito sa Canada as employee, that's totally fine. Or kung gusto nyong pumunta dito sa Canada as a business owner, that's totally fine din po. And ang kagandahan, kapag nag-business po kayo dito sa Canada, no, para at least ma-share ko na rin po sa inyo. For example, kayo po ay plumber sa Philippines or cleaner sa Philippines. Itong mga ganitong jobs sa Pilipinas guys, ito yung madalas na ayaw nating gawin sa Philippines. Pero take note guys na pag pumunta kayo dito sa Canada, one of the highest paid employees or businesses dito sa Canada is yung mga trade jobs or mga trade skills. Ito yung mga plumbers, mga electricians, yan. Kasi napaka-in-demand po niyan dito. Kasi if you are a plumber and nakakuha kayo ng ticket ninyo dito, or kayo electrician and nakakuha kayo ng ticket ninyo dito, ang ticket pala ibig sabihin nito guys is yung certification ninyo dito to become a licensed plumber or a certified plumber or a certified electrician. Once na nakuha ninyo guys yan, ang average na siguro ninyo would be $100 per hour. And para lang mabigyan ko kayo ng konting background para sa mga plumbers, no, I have a friend na mayroong business na plumbing. So kapag tinawagan nyo sila guys, automatic $100 ang charge nila. Kahit hindi pa nila na-check yung gagawin nila sa inyo, or hindi pa man nila na di-discover kung anong mali sa bahay ninyo or sa plumbing nyo or sa mga tubo ninyo, $100 na yun kaagad. And then mag-additional sila after ng 1 hour, additional $100 na naman for the next hour. So ibig sabihin, pag 2 oras yung plumber na pumunta sa bahay mo, $200 agad yung babayaran mo sa kanya. And kapag ikaw yung plumber at sarili mo yung business mo and you're doing it for yourself, imagine that $100 per hour po yung magiging paycheck mo or yung magiging kita mo. And not to mention guys na some calls are pretty straightforward, like 15 minutes lang si plumber doon, matatapos na niya yung trabaho, or 30 minutes lang niya doon, and still babayaran mo yung minimum charge na $100. That's just based sa isang friend ko. So kung kayo guys ay nasa trade skills, kayo po ang hinahanap dito sa Canada, mga welders, yan, mga machinists, yan, mga backhoe operators, mga big equipment operators. Yung mga yan guys, mga construction workers. Kayo po ang hinahanap talaga ng Canada. At baka hindi po kayo maniwala na ang sinasahod ng isang employee sa office, for example, ako, accountant ako, mas malaki pa rin po ang sasahurin ng mga construction workers, ng mga welders, ng mga backhoe operators, or mga pipers. Mas malaki po ng sobrang sinasahod po ng mga yan. So yan, na-explain ko na sa inyo guys yung top 5 reasons. Ngayon, pag-usapan naman natin briefly kung ano yung mga paraan paano kayo makapunta dito sa Canada. So you have different ways to come here to Canada. Nandyan yung pagpunta nyo dito as a permanent resident, pagpunta nyo dito as a temporary foreign worker, or visitor visa, or study permit. So sa permanent resident naman guys, medyo mahirap na nowadays kasi napakataas na ng cut-off. Sa temporary foreign worker naman guys, ang kailangan nyo lang dito, maghanap kayo ng employer na willing pong mag-sponsor sa inyo at bibigyan kayo ng LMIA, or mag-apply sila for LMIA para makapag-apply kayo ng work
Work Permit. Yung visitor visa naman, mabilis ito, madali ito, mura ito, kaya lang ang problema nito guys, hindi kayo pwedeng magtrabaho dito sa Canada. And right now, ang pinakasikat na pathway para kayo ay makapunta dito, ito yung pinakamabilis sa tingin ko, pinakamadali, pero ito po yung pinakamahal. Ito yung tinatawag nilang student pathway. And ito din yung pathway na tinake ko nung pumunta kami dito sa Canada ni Dayan. So, student pathway, kailangan niyo lang pong mag-aral dito sa Canada and later on, pwede po kayo mabigyan ng PGWP or yung Postgraduate Work Permit and later on, magta-transition kayo into permanent residency. So, if you are deciding na pumunta dito sa Canada as international student, just let us know guys kasi nag-establish ako ng company ko, yung sinabi ko sa inyo kanina is yung DCP or Drace Canada Portal wherein tinutulungan ko yung mga aspiring international students na makapunta dito sa Canada. So what we are offering is free program advising. Ito yung sasabihin ko sa inyo based sa personal experiences and work background ninyo kung ano yung best program for you. And tutulungan din namin kayo makapag-apply ng inyong letter of acceptance sa mga schools. And later on, kung nag-decide kayong mag-DIY sa application ninyo, we can actually help you to revise your SOP or yung statement of purpose ninyo. Yung SOP kasi guys is a document na ginagamit natin or pinipresent natin sa visa officer para i-justify yung program na kukunin natin dito sa Canada. And kung kayo naman ay naghahanap ng immigration consultant na lisensyado at mapagkakatiwalaan ninyo, I am actually connected sa isa na nakabase dito sa Edmonton. So if you're looking for one, just hit me up guys. Maglalagay ako ng registration form sa baba nang sa ganun mas mapadali natin yung process. And I think that's everything for us today guys. I hope na nakatulong itong video sa inyo para magkaroon kayo ng idea kung bakit nga ba talaga napakadaming gustong pumunta dito sa Canada. Thank you so much for watching guys. Again, this is Edwin from Drace Canada Vlog. Always remember to stay humble and always stay focused sa inyong mga goals. And tignan nyo guys kung nasan tayo ngayon. Yan. So dito tayo guys gumawa ng vlog natin. Kasama natin sila ate. No ate. Ang ganda ng kabina natin guys. Bye!